Mapagpalang gabi po sa bawat isa sa atin. Narito po tayo sa online prayer meeting. Bago po natin umpisahan ang ating prayer, balikan po natin yung itinuro sa atin ng ating mga pastor itong week na to. Ang ganda po ng topic, ah, pride doesn't always look arrogant. Sometimes it looks like this. Number one po, thinking you are more spiritually than others. Believing you understand scripture better anyone else. Wanting recognition for your good works, being offended when corrected, feeling defensive, thinking your suffering makes you more righteous, comparing yourself to others, feeling better about yourself, refusing advice, not wanting to listen, needing to always be right, judging people's hearts, being unwilling to admit when you are wrong, thinking your gifts comes from your own ability. Amen po. Ang ganda po ng tinuro nila. Personally po, ako po ay nakorek. Yung topic na itong tinuro sa atin ng ating mga pastor. May i-share po ako sa inyo na verse po, Proverbs chapter 16 verse 18. Sabi po dito, ang kapalaluang humahantong sa pagwasak at ang mapagmataas na isipan ay ibabagsak. Ito po, ang tinutukoy po dito ay si Haring Nebuchadnezzar. Amen po. Sabi nga po sa Daniel chapter 4, ito ang panaginip niya na pinapa-interpret po kay Daniel. Sabi niya po dito, ito ang panaginip ko habang ako'y natutulog. May isang napakataas na punong kahoy na nakatanim sa gitna ng daigdig. Tumaas ito hanggang sa langit, kaya kitang-kita ko ng buong daigdig. Amen po. Ito po ang tinutukoy po dito sa panaginip na po, dito po ni Haring Nebuchadnezzar, siya po mismo. Amen po. At ang interpretasyon po ni Daniel, ang sabi po dito sa verse 25, itataboy kayo sa parang at doon kayo maninirahan kasama ng mga hayop. Kakain kayo ng damo tulad ng baka sa kaparangan kayo maninirahan at 7 taong parurusahan. Amen po. Nirebuke po siya ni Daniel at minarningan po. Ang sabi po dito ni Daniel, kaya mahal na hari, dinggin po ninyo itong ipapayo ko, tigilan na ninyo ang inyong kasamaan at magpakabuti na kayo. Huwag po kayong maging malupit sa mahihirap. Amen po. Yun po ang sabi ni Daniel kay Haring Nebuchadnezzar. At hindi po siya nakinig kay Daniel. Sabi niya pa po, talagang dakila na ang Babylonia. Ako ang nagtatag nito upang maging pangunahing lungsod at maging sagisag ng aking karangalan at kapangyarihan. Amen po. Yun po yung the way na magsalita si Haring Nebuchadnezzar ay napakataas po talaga. Ang tingin niya sa sarili niya ay hanggang langit yung kanyang kataasan. Sabi po dito, habang nagsasalita siya, hindi na po natapos yung pagsasalita niya, may nagsalita po ng isang tinig na mula sa langit. Ang sabi po sa kanya, Haring Nebuchadnezzar, pakinggan mo ito, aalisin na sa iyo ang kaharian. Ipagtatabuyan ka sa parang at doon maninirahan kasama ng mga hayop. Kakain ka ng damo tulad ng baka ng 7 taon. Amen po. Yung pong ugali ni Haring Nebuchadnezzar ay wala pong banal na pagkatakot sa
ay naging isip, excuse me po sa term, naging isip hayop po. Amen po. Inaalis mataas o ma-pride. Amen po. Ang kaaway po ng Panginoon ay ang taong ma-pride. Ibababa po ng Panginoon ang nagpapakataas at itataas ng Panginoon ang nagpapakumbaba. Amen po. Yun lamang po. At ito po si Pagpalang gabi po sa bawat isa. Gaya po ng sabi ni Pastor Rian, napakaganda po ng topic, ano po, tinuro po sa atin ng mga pastor po natin, yung po, pride doesn't always look arrogant, sometimes it look like this. At tinuro po ng mga pastor natin, ang pride ay hindi lamang nakikita sa pagiging mayabang. Minsan ay nakatago sa asal natin o sa mga nagagawa natin na mukhang normal lang. Pero ito po pala ay tinatawag na pride. So, minsan bulag tayo sa mga di natin alam, meron na pala tayong pride. Ano po? Ang akala natin yung pride ay yung pang, sa pagiging mayabang lang. So, hindi po pala ganun lang. At ang pride ay hindi lamang nakikita sa kayabangan, kundi sa pusong ayaw magpakumbaba. So, yung po mga pusong ayaw magpakumbaba ay yun po, nandun po yung pride. Hindi niya po kayang magpakumbaba. At ang pride ay literal na nauna bago ang pagbagsak. Pareho ng pagkahulog ni Satanas at pagkahulog ng tao. Doon po yung po yung kauna-unang kasalanan na itala po sa kasaysayan po ng Bible. Yan po yung pride. Kaya nga po si Satanas bumagsak eh. Diba? Dahil po sa kanyang pride. At maging ang tao ng time ni Eva at Adan. Dahil sa nakinig sila kay Satanas, same tactic ang ginawa ni Satanas. Ang sabi niya, pag kinain niyo yan, magiging parang Diyos kayo. So, ano si Eva, na, oo nga, maganda yung parang Diyos ka. Sabi na, hindi niya alam yung pride nandun sa loob. Hindi niya alam na meron na siyang pride sa heart niya. Na gusto niya nang pumantay din sa Diyos. Ano po? At ano-ano po ba ang mga resulta ng pride? Ang una po ay kahihiyan. Ang sabi po sa Kawikaan 11:2, kahihiyan ang laging dulot ng kapalaluan, ngunit pagpapakumbaba ay nagbubunga ng karunungan. So yung po ang isa sa mga resulta ng pride, kahihiyan. Alam niyo po yung, I'm sure nabasa niyo na po yung sa Esther, ito po yung istorya po ni Haman at ni Mordecai, ano po, na kung saan si Haman ay pinromote ng hari at naging mataas na siya. Gusto niya lahat ng tao yuyukod sa kanya. Ito po si Mordecai, hindi po yumuyukod. Ayaw niyang magbow sa kanya, pero gumawa ng mga paraan itong si Haman para siya ay maipapatay. At sa kanyang paghahangad ng gayon ay siya pa ang nabiktima. Siya pa ang nagkaroon ng matinding kahiyan. Mahabang istorya, maganda po na basahin po natin itong Esther chapter 3. Yung istorya po ni Mordecai po na kung saan sa huli ay si Haman ay yung ginawa niyang bitayan para po kay Mordecai ay siya po ang binitay doon sa huli. Di ba napakalaking kahihiyan po noon na naghanda ka ng isang bitayan para sa tao na gusto mong mamapatay sa huli ikaw pala yung bibitayin doon sa pinagawa mo na yun. Isang malaking kahihiyan po yun. At yun po ay resulta ng kanyang pride. Bakit po? Kasi gusto niya, yumuyukod lang lahat ng tao sa kanya. Hanggang sa gusto niya ipapatay hindi lamang si Mordecai, kundi ang lahat ng Hudyo na hindi niya alam na pati ang reyna noong time na yun na si Esther ay isang Hudyo. Kaya nga po siya ay nahatulan din ng kamatayan dahil maging yung yung reyna po na si Reyna Esther ay kabilang din po sa papatay dahil ang gusto niya lahat ng Hudyo ay papatay. So, yun po, sa huli, siya po ang naging kahiyayaan, di mo ba? Yun po isa sa mga resulta ng pride. At isa pa po ay yung kawalan ng karunungan. Kung tayo po ay mapagmataas, yung karunungan po ay mawawala. Yung sa 1 Samuel po, 15:17, sabi po ito, sinabi ni Samuel kay Saul ito, sabi niya, noong una, napakaliit ng tingin mo sa iyong sarili. Ngayon, ikaw na ang namumuno sa Israel sapagkat pinili ka ni Yahweh at binuhusan ng langis upang maging hari. Noong una po, napakaliit ang tingin niya. Pero nung huli, ano po bang kabaligtaran ng maliit ang tingin sa sarili nung siya ay naghahari na? Di ba ang kabaligtaran na malaki na ang tingin niya sa kanyang sarili?
siya ay napakayaan, mapagmataas na. Ay ayaw na sumunod sa pinag-uutos ng Diyos. Ang gusto niya, ang masunod ay yung kagustuhan niya na lamang. Kaya nga po ang resulta, nawala po yung anointing sa kanya. Ng maging yung pagiging hari ay inalis sa kanya. At yung pong time nung siya ay naghahari, dahil sa wala po yung anointing, wala po si Yahweh, ay bawat battle na dinadaan niya, hindi niya kasama si Yahweh. Kaya marami siyang mga problemang pinagdaanan. Dahil bakit? Kasi wala yung anointing, wala po yung, hindi niya kasama ang Diyos. Kaya yung pong karunungan ay wala sa kanya. Bumabase na lamang siya sa kakayanan niya, hindi po sa pagkilos ng Diyos. So yun po isa sa mga resulta. At ang isa pa po ay pagkasira at kamatayan. Yung pong pride ay nagiging, ang tao po ay sa buhay Kristiyano, at lalo sa ministry, at kung tayo po ay ma-pride, hindi marunong magpakorek, dahil sa tayo may pride ay hindi ka na nagpapakorek, hindi ka na nagpapastor, unti-unti masisira ka yung ministry mo. Hindi mo alam, nasisira na yung ministry mo. At hindi mo alam, may maging ikaw, yung hanggang sa mawala na yung ministry sa'yo. Hanggang sa, ang pinakamasama pa, yung ikaw na mismo, yung mapalayo sa Diyos. Ayun po ang isang sa pinaka nakakatakot na resulta po ng pride, yung mawala ka na sa kalooban ng Diyos, yung patay na, yung spiritual na paumuhay mo hanggang sa mawala ka na, lumayo ka na sa ministry na ipinagkatiwala sa iyo. Hindi lang sa ministry, kundi sa kabuuan ng simbahan. Lalayo ka na. Bakit? Kasi hindi ka na naniniwala sa sinasabi sa iyo ng mas nakakatasid dahil sa ayaw mo magpakorek. Dahil sa ikaw ay nasa ganong sitwasyon, hindi mo na nakikita kung ano yung tama o mali. Maging yung tama ay ang tingin mo, ay mali na rin. At ang lagi mong pinipilipit yung katotohanan. Dahil sa ayaw mong magpakumbaba, ayaw mong magpatalo, ang gusto mo ay yung alam mo ang tama. So hindi mo ba napakalaking kapahamakan ito? Yung resulta ng pride na yun, na dahil po sa hindi ka na magpakorek, ayaw mo magpapastor, ay hanggang sa mawala ka na. At yun po ang isa sa nakakatakot na resulta ng pride. Kaya nga po itong itinuro sa atin ng mga pastor po natin ay lagi po natin aralin, pakinggan, dahil malaking tulong po ito sa atin. Lalo po ako po ay nakukurit po ako dito sa habang nakikinig po ako sa mga turo po ng mga pastor natin. Kasi minsan di natin alam, pride na pala yun eh. Kaya dahil po sa natutunan natin, narinig natin, ay magiging sensitibo na po tayo ngayon. Bakit po? Kasi ay naituro po sa atin ng Diyos na kung paano natin ma-overcome ito. Kung paano ba natin ma-overcome nga pala ito. Siyempre po kailangan lagi po tayo may prayer. Yung prayer life po natin, everyday po tayo nagpipray dapat. At dapat po ay meron po tayong daily surrender po sa Panginoong Hesus. At doon po natin ma-overcome itong pride nito. Kailangan araw-araw meron po tayong total surrender po sa Panginoong Hesus. At nawa po ay meron po kaming naibahagi sa inyo at nandito po si Pastor Girlie po para po sa pagpapatuloy. Isa pong mapagpalang gabi sa bawat isa po. Alam po, kumusta na po ang bawat isa. Alam ko po na isa din na po ang bawat isa dahil ilang araw na lang po ay camping na po. Ano po? So, dito po tayo ngayon sa ating pinag-aaralan. Ang tinuro po sa atin ng ating mga pastor ngayong week na ito. Ano po? Ulitin ko po ulit, ang pinag-aaralan po natin is pride doesn't always look arrogant. Sometimes it looks like this. Ngayon, basahin ko po ulit na binasa po ni Pastor Ian. Sabi po niya doon sa Proverbs 16 verse 18 to 19, ang kayabangan ay humahantong sa kapahamakan at ang nagmamataas ay babagsak. Alam niyo po sa totoo lang, personally po talagang ako po ay na-review. Nataas ng tao ang kanyang sarili, kakayanan o sariling paraan higit sa Diyos. Kaya na lang niyo po, ito po ay isang pag-uugali na kinamumuhian ng Panginoon. Ito po ang pagmataas o ang pride. Ngayon, ang pride po, ang taong ma-pride ay hindi naghahanap sa Diyos at hindi nadarama ang pangangailangan sa Kanya. Ito ay ugat ng rebelde, tulad ng pagkahulog ni Lucifer. Dahil po sa pride, si Lucifer, alam naman po natin, siya po ay pinalaya sa langit dahil lang sa pride. Dahil gusto niyang higitan ang Panginoon. Gusto niyang maging kapantay ang Panginoon. Ganun po ang nangyari kay Lucifer. Ano po? Ngayon,
ito nga pong pride, ito po ay sa totoo lang sa ating pong mga Kristyano, dapat ay wala po itong pang sa ating mga puso. Kaya nga po napaganda po at tayo po ay tinuturoan ng ating simbahan patungkol po sa mga ugaling ito na hindi po dapat natin maging laman ng ating puso. Ngayon, sabi po niya dito, ang kayabangan ay humahad lang sa panalangin. Dahil inaalis ito ang kapakumbabaan na kailangan upang kilalanin ang pagdepende sa Diyos. Ang nagmamataas ay nagtitiwala sa sarili kaysa sa Diyos na nagiging sanhi ng pagkabigo. Kaya nga po, sa bawat po sa atin, alam niyo po, naalala ko po, may isa pong pastor na nasa po dito sa Batangas, lagi po niya kami tinitrain sa prayer. Sabi po niya sa akin, hindi ko po makalimutan ng ate, sabi po niya, alam niyo po ba na pag time na hindi na po kayo nalangin, ay sa mata ng Diyos kayo po ay nagiging mayabang. Sabi ko, bakit nagiging mayabang? Kasi po, kaya po tayo nananalangin dahil tayo humihingi ng tulong ng Diyos. Kaya po, every time na tayo po ay hindi nananalangin, nineneglect mo yung prayer life mo, isa lang pong ibig sabihin yan ay nineneglect mo ang tulong ng Diyos. Amen po. Kaya nga po napaka-importante, sabi niya dito, ang tunay na panalangin ay nangangailangan ng pagkilala na tayo ay nangangailangan ng tulong ng Diyos. Kaya po tayo lumalapit sa Panginoon, kaya po tayo lagi nananalangin dahil kailangan natin ang tulong ng Diyos. Ngayon, sabi po ng Bible, kung gusto nating magyabang, ang dapat nating ipagyabang ay ang kaluwalhatian ng Diyos. Amen po. Sabi niya, ang anumang sinasabi natin tungkol sa ating sarili ay walang kwenta kumpara sa mga ginagawa ng Diyos. Ang sinasabi ng Diyos tungkol sa atin ang pinakamahalaga sa lahat. Amen po. Kaya sa basa po sa atin, kung meron man po tayong ipagmayabang o ipagmalaki, ay ang kaluwalhatian ng Diyos. Wala pong para sa atin. Wala po tayong pwedeng ipagmalaki para po sa ating sarili. Minsan po, naalala ko po yung kwento po ng isang pastor natin na sinabi po niya, ang galing mo naman magturo. Sa totoo lang, wala, hindi po sa atin na credit. Ang anointed mo naman magturo, ang galing mo naman mag-soul win. Sa totoo lang po, yan po ay dahil sa biyaya ng Panginoon. Amen po. Wala pong para sa atin. Kaya nga po, ang bawat po sa atin, dahil po binanggit ko po kanina, kung meron man po tayong dapat ipagmalaki o ipagyabang, ay ang kaluwalhatian ng Panginoon. Amen po. Ngayon, sabi po dito sa 1 Corinthians 4:9, ito ang dahilan kung bakit pinapupurihan natin ng Panginoon. Dahil kung meron man pong isang bagay na ang deserve po ng Panginoon ay ang kanyang kapurihan at ang kanyang kaluwalhatian. Amen po. Yun lang po. Tayo po ay mag-worship. Malapit nagsusumango, di na nais banal na presensya mo. Inaasam na ika'y maranasan, O Diyos, puso ko'y katapuin. Lumalapit, nagsusumamo, ninanais banal na presensya mo. Inaasam na ika'y maranasan, O Diyos, puso ko'y katapunin. Ang pagmamahal mo ay walang katulad, sa buhay ko ay kailanman tingnan mo lang. Ako'y namamangha sa'yo, kadakilang itatangal kita, O Diyos, ikaw lamang.
Jesus. Maraming salamat po, O Diyos, O Lord God, sa biyaya na binibigay mo po sa amin, Lord God. Lord, salamat po, Lord God, sa grace mo, O Diyos, O Lord, napakalawak ng iyong grace, O Lord God. Salamat po, O Diyos, Lord God, sa kabila ng mga attitude namin, Lord God, hindi mo ko pinapatulan, Lord God. Maraming salamat po, O Diyos, Lord God, sa koreksyon, Lord God, sa pagtuturo mo sa amin. Maraming salamat po, O Diyos, Lord. Salamat po, Lord God, sa pagre-refine, O Lord God, sa bawat isa sa amin, Lord God. Lord, salamat po, O Diyos, sa tulong mo, sa habag mo, O Diyos, Lord. Salamat po, O Diyos, Lord God, sa mga oras na to, Lord God. Lord, nilipat namin, Lord God, ang aming mga leader, Lord God. Dalangin namin, O Diyos, Lord, yung pagpapala mo sa kanila, Lord God. Lord, gabayan mo sila, Lord God. Turuan mo sila, Lord God. Lord, sa nais mo, Lord God, na maging attitude, O Lord God, ng aming mga leader. Lord, salamat po, O Diyos, Lord. Lord, sa pangunguna po, Lord God, ni Pastor Boy, Lord God, dalayan po namin, Lord God, pagpalain mo ang aming senior pastor. Ingatan mo po siya, divine protection sa aming senior pastor, Lord God. Maraming salamat po sa complete healing ng aming pastor, Lord God. Lord, dalayan po namin, O Diyos, na palawakin mo po, O Diyos, Lord God, ang ministeryo na pinagkatiwala mo po sa kanya, Lord God. At ngayon po na nalalapit na camp, summer camp, O Lord God. Lord, dalayan po namin, O Diyos, yung Lord, complete healing, Lord God, sa aming senior pastor, Lord God. Wisdom and revelation, O Lord God, sa aming senior pastor, Lord God. Dalangin namin, O Diyos, yung provision, Lord God. Lord, sa kanyang ministry, Lord God. Lord, salamat po, O Diyos. Sa 1 Peter 2:24, sa pamagitan ng mga latay ni Jesus, si Senior Pastor Boy, Lord God, ay magaling na po, O Diyos, O Lord God. At sa pangalan ni Jesus, ikaw na nakikialam sa kalusugan ni Pastor Boy, bitawan mo siya sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Lord, Ama, sa pangalan ni Jesus, Lord God, salamat po, O Diyos. Nakiklaim po kami ng complete healing kay Pastor Boy, Lord God. 1 Peter 2:24, sa pamagitan ng mga latay ni Jesus, si Pastor Boy, Lord God, ay magaling na po, Lord God. Nakareserba po ang kagalingan niya, Lord God. Year 2000 ago, Lord God. Maraming salamat po, O Diyos, maging, O Lord God, maging ang mga mahal niya sa buhay, Lord God. Salamat po sa divine protection sa kanyang mga mahal sa buhay, Lord God, na nasa abroad, O Lord God. Mga kapatid niya, O God, Lord God. Maraming salamat po, O Diyos, Lord God. At gayon din po, Lord God, ang aming mga district pastor, Lord God. Lord, pagpalain po sila, Lord God. Gayon din po ang mga pastor namin, workers, Lord God. Pagpalain po sila, Lord God. At Lord, provision po sa kanilang mga ministeryo, Lord God. Dalahin po namin na Lord, na ngayon nalalapit na camp, Lord God, Lord, dalahin po namin, O Diyos, ang bawat isa, mga pastor namin, mga workers, Lord God. Lord, salamat po, O Diyos, sa katagumpayan, Lord God. Lord, financially, Lord God, sa aming mga pastor, Lord God. Salamat po, O Diyos, Lord God. Lord, na yung mga pang-transpo, Lord God, sa provision po mo, sa campi, Lord God, ng bawat isa, ng mga campers, Lord God. Salamat po, O Diyos, Lord God, sa pang-campi nila, Lord God. Salamat po, O Diyos, O Lord God. Lord, pagpalain mo po at pakaingatan mo po, O Diyos, Lord God, sa pagbabiyahe, Lord God, na sa ngayong summer camp, Lord God, patungo, Lord God, sa campsite, O Lord God. Salamat po, O Diyos, Lord God, sa Lord, sa gagawin mo, Lord God, ngayong nalalapit na camp namin, summer camp, Lord God. Lord, sa healing anointing, Lord God, salamat po, O Diyos, sa ibubuhos mo, Lord God, na presensya mo, yung anointing, Lord God. Lord, salamat po, O Diyos, Lord God, sa gagawin mo ngayon, Lord God, sa summer camp, O Lord God. Salamat po, O Diyos, Lord God. Lord, yung nakikipag-fellowship namin sa iyo, Lord God. Salamat po, O Diyos, Lord God. Nasasabik na po kami, Lord God, makipag-fellowship sa iyo, Lord God, ngayong lalapit na summer camp, Lord God. Maraming salamat po, Diyos, O Lord God, sa iyong papuri, pagsambat, paggalang sa pangalan ng Panginoon Jesus. Mas sa pangalan po namin, Panginoon Jesus, muli namin, Lord, na iatas, Lord, ang bansang Pilipinas, Lord.
Nakikita mo yung kalagayan ng bansang Pilipinas. Yes. Laganap, yung kahirapan, pagtaas ng crudo, ng mga bilihin. Lord, ikaw ang nakakita ng kalagayan ito at kami po ay patuloy na dumudulog sa iyo. Ang dalangin namin, O Diyos, Lord, tulungan mo ang bansang Pilipinas sa sitwasyon na ito, Lord God. Dalangin namin, Lord, padaluin mo yung kasaganan, Lord, sa kabila ng sitwasyon, padaluin mo yung kasaganan, Lord, sa bansang Pilipinas, Lord. Tunay, Lord, na walang imposible sa iyo. Kahit na sa kabila ng nangyayari, hindi lamang dito, kundi sa buong mundo. Nagtitiwala kami, Lord, na yung kasaganahan na ipagkakaloob mo, Lord, sa bansang Pilipinas, Lord, dahil mahal mo ang bansang Pilipinas, Lord. Salamat, Lord. Ngayon din naman, Lord, yung mga maling katuruan sa bansang ito, ibinawasak namin sa pangalan ni Jesus, mga kaguluhan, kahirapan, binawasak ka namin sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan. Lord, nagpapakawala kami ng kaayusan, kasaganan sa bansang Pilipinas, Lord. Salamat, Lord, sa kasaganahan na ito. Salamat, Lord God. At ngayon din naman, Lord, maging ang aming gobyerno, Lord. Muli namin tinataas na, Lord, yung pong nangyari sa aming gobyerno. Dalangin namin, O Diyos, na hipuin mo ang bawat puso ng mga namumuno sa gobyerno ito magmula sa aming presidente, Lord, hanggang sa pinakamabang posisyon, Lord. Bigyan mo sila, Lord, ng maayos na puso. Alisin mo, Lord, yung pride sa kanila, kundi palitan mo ito ng mapagkumbabang puso, Lord God. Nang sa ganun, yung mga gampanan po nila, yung mga tungkulin nila, maayos, yung mga bawat problema sa iba't ibang sangay ng gobyerno, Lord, ng kailang mga nasakupan. Dalangin namin ng Diyos ang kaayusan sa bawat nasakupan ng Lord. Tulungan mo sila, bigyan mo sila ng sapat na kakayahan upang magampanan po nila, Lord, yung tungkol nila ng sa gayon ay maging maayos po ang gobyerno ito, Lord God. Salamat, Lord, at anumang kaguluhan sa talas na ilalagay mo sa gobyerno ito ay hindi namin pinahintulutan sa pangalan ng Jesus. Sa espiritu ng korupsyon, winawasan ka namin sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus, Lord, nagpapakawala kami ng kaayusan, Lord, sa gobyerno ito. Salamat po, Ama. At Lord, patuloy namin tinataas sa iyo, Lord, ang aming daily Bible study, Lord. Salamat, tunay, Lord, na pinagpapala mo ang gawain ito dahil kami po ay patuloy na natututo, nag-invest. Patuloy mo, Lord, na pagpalain ang aming daily Bible study, Lord. Turuan mo kami, Lord, lagi mo samahan ang bawat lingkod mo na i-assign mo, bigyan mo ng wisdom, knowledge, and understanding, Lord. Gayun din naman sa amin, Lord, naman nakikinig, Lord. Bigyan mo kami ng bukas na puso at isip, Lord, at hindi lamang marinig namin ang mga mensahe mo, kundi ito po ay magrema sa puso namin, magamit namin, Lord, sa araw-araw namin pamumuhay. Salamat, Lord, at maging, Lord, ang aming mga pastor worker ay patuloy namin, Lord, tinataas yung mga pangailangan nila, Lord, lalong-lalo na ngayon sa aming dating nakanting, Lord, provide mo ang bawat pangailangan ng mga lingkod mo, Lord, maging yung mga renta, pambayad sa tubig at kuryente, Lord. Alam namin, Lord, na ikaw ay tapat sa ipa mo. At ngayon pa lamang, Lord, kiniklaim na namin, Lord, nagdideklara na kami, Lord, na maayos na pinansyal ng bawat simbahan mo, Lord God. At tunay, Lord, na pinrovide mo na, Lord, ang bawat pangailangan ng mga lingkod mo. Salamat po, Lord. Sa iyo po lamang namin ang mabinabalik, ang pinakamatas na papuri, pagdaki at pagsamba sa pangalan po namin, Panginoong Jesus. Amen. Yes, O God. Ama sa Diyos, patuloy pa rin po, O God. Tiyatasin po namin si Regan, yung mga kasama po namin, Regan, na nasa abroad, Panginoon, sa mga po silang lugar. Naroon, Panginoon. Dala namin, O Diyos, yung protection mo, O God, yung pag-ingat mo, O Diyos, sa bata sa kanila, Panginoon. Maging Panginoon, sa mga pamilya na iniwan nila dito sa Pilipinas. Ingatan din po sila, O Diyos. Lord, dalangin din namin, Panginoon, sa mga kasamahan namin ito, na patuloy, Lord God, pagpalay mo, O Diyos, ang bawat hawakan ng kamay, Panginoon. Lord, gawin mo silang daluyan ng pagpapala, O Diyos, sa iyong gawain, Panginoon. At hindi sila, Panginoon, Lord, yung purpose mo pa rin, Panginoon, kung bakit sila naroon sa mga lugar na yun, O Diyos, Lord, gawin mo maging malinaw sa kanila, Panginoon, na magamit niyo pa rin po sila mightily, O Diyos, upang maibahagi, Panginoon, ang salita, O Diyos, sa mga lugar na kinalagyan nila, O Diyos. Patuloy, Panginoon, na yung plano niyo lang po, O Diyos, ang mangyari sa buhay ng mga kasama namin ito sa pangalan ni Jesus. Ginin, Panginoon, tiyatasin po namin si Lord sa mga oras, Panginoon, aming Senior Pastor, Lord God, si Pastor Boy, Panginoon, dalangin namin, Panginoon, na Lord, ngayon pa lang po, O Diyos, ilede mo, Panginoon, si Pastor Boy sa nalalapit na kampi na ito, Panginoon. Lord, patuloy na niling namin, O Diyos, yung kalakasan na kailangan ni Pastor Boy, Lord God, physically,
emotional, spiritually, Yes, Panginoon, Lord, sa kay Pastor Boy, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa kanyang maayos na kalusugan, maayos sa pangangatawan, malakas sa pangangatawan, Panginoon. Alam namin, O Diyos, so maganda ang gagawin mo sa kampi na ito, Panginoon, sa pamagitan po ng ilikod ni Pastor Boy, Panginoon. Lord, ipagkaloob mo po kay Pastor Boy, yung double portion of your anointing, Panginoon. Lagi mong gawing sensitibo, Panginoon, aming senior pastor, O God. Lord, gamitin mo siya mightily, Lord God, sa kampi na ito. Ilagay niyo po sa kanya mga labi, Panginoon, yung rema mo sa bawat isa, O Diyos. Lord, salamat sa kanya sa pag-iigod mo, Panginoon, kay Pastor Boy. Salamat sa kanyang healing anointing, O Diyos, sa kanyang kagalingan, O God. At patuloy, Ama, sa pangalan ni Jesus, i-provide niyo po, Panginoon, ang lahat ng mga pangangailangang pinansyal, Panginoon, ni Pastor Boy, O God. Salamat, Panginoon, sa pangalan namin, Panginoon Jesus. Ganit po, Ama, natas po namin si Lord God sa mga oras ito, yung mga under construction, yung mga simbahan, Lord God, dito po sa local, maging sa abroad, Panginoon. Lord, dalangin namin, O Diyos, yung katagumpayan, kaayusan sa mga itatay na simbahan ito. Ngayon pa lang, Panginoon. Lord, salamat po, O Diyos, kayo po, Panginoon, ang mag-provide ng lahat ng mga pinansyal na kakailangan ng Panginoon sa mga simbahan ito na itatayo, O Diyos. Ngayon pa lang, Lord, salamat sa mga ipagkakatiwala mo ng mga simbahan, Panginoon. At dalangin din namin, Panginoon, sa mga simbahan ito, Lord God, magpadala po kayo, Panginoon, ng mga manggagawa mo, O Diyos, sa mga simbahan ito, O Diyos. At salamat, Panginoon, sa mga simbahan ito, sa mga mapupulis, Panginoon, na future pastor, workers, elders, prayer, warriors, givers, O God. Ngayon pa lang, Lord God, salamat po, O Diyos. At ang plano mo lang, Panginoon, ang mangyari, O Diyos, sa parapan ng Espiritu. Wasak namin lahat ng gawa mo sa tanan, sa mga simbahan na yan, itatayo, sa mga lugar na yan, sinusuway namin ang mga territorial spirits, ang mga power of darkness, principalities, spirit in high places, sa pangalan ni Jesus. Inutusan namin kayo sa tanas na lisanin nyo ang mga lugar na yan sa pangalan namin, Panginoong Jesus. Bitawan yung lugar na yan sa pangalan ni Jesus. Para ngayon pa lang po, O Diyos, magpadala ka ng mga libo-libo mo ang Lord God sa mga lugar na yan, O Diyos. At i-claim na po namin, Panginoon, ang mga simbahan yan, O Diyos, sa pangalan namin, Panginoong Jesus. Ganyan po, Ama, tinasa po namin sa Lord God, sa mga oras to, ang lahat po, O Diyos, sa mga prayer request, Panginoon. Kayo po, O Diyos, ang nakakaalam ng mga nilalaman ng puso at isipan ng bawat isa, Panginoon. Alam po, O Diyos, sa mga hiling nila, Panginoon, yung mga hidden prayer nila, O Diyos. Dalangin namin, Panginoon, sa mga oras ito. Lord, katagpuin mo yung mga panalangin ng bawat isa, Panginoon. Nangako po kayo, Panginoon, sa insulta, Lord God, na kung kami po ay mananalangin, manalig po kami, Panginoon. Ito po ay natanggap na po namin. Kaya Lord, sa mga oras ito, salamat, Panginoon, sa kasagutan na aming mga panalangin, O Diyos. Lord, tapat ka, O Diyos, sa iyong mga pangako at hindi babalik ang salita mo, O Diyos, nang wala kang ginawa, O Diyos. Panginoon, maraming salamat po, O Diyos. Nabalik po namin sa Panginoon ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila sa Panginoon Jesus. Ikaw ang buhay ko, ikaw ang awit ko, ang pag-ibig mo walang katulad. Jesus, purihin ka sa aking buhay. Itataas kita sa lahat ng sandali. Mapupurihan ka, kailan may di ka nakulang. Biyaya mo'y sapat, Panginoon, minamahal kita. Sa aking buhay, itataas kita sa lahat ng sandali. Pagpupurihan ka, kailan may di ka nakulang. Biyaya mo'y sapat, Panginoon, minamahal kita. Kailan may di ka nakulang. Biyaya mo'y sapat, Panginoon, minamahal kita. Panginoon, maraming salamat po, O Diyos, sa gabi ito, Lord
God, sa pagsama mo, Panginoon, sa prayer life nito, Panginoon. Patuloy, Ama, salamat sa kasagutan ng aming mga panalangin, O Diyos, sa oras ng Panginoon. At patuloy, O Diyos, sinisilyan po namin ito ng panalalugan ng Panginoon Jesus. Salamat, Panginoon. Natin po natin si O Diyos, ang pinakamataas na papuri.